bago tayo pumunta dito sa chapter 981, mag-recap nga muna tayo sa nangyari last chapter. Dito nga sa last chapter, nakita natin na nag-umpisa na yung laban sa pagitan nila Luffy at ng Beast Pirates. Nakita rin natin kung paano inatake ni Scratchman Apu sila Luffy at Zoro. At talaga nga namang may impact sa kanila yung mga ataking ginawa ni Apu. At sa last scene nga ng last chapter, nakita natin kung paano inatake ni Eustass Kid si Scratchman Apu na parang sobrang solid yung suntok na ginawa niya dito. So game, mapunta na tayo dito sa chapter 981. Sa unang page nga nakita natin na nagpatuloy pa rin yung panel sa ginawang Punk Gibson ni Eustass Kid. At dahil nga sa attacking yon ni Eustass Kid, agad nga siyang na-recognize ni Queen. At dito naalala nga ni Queen yung nagbabantay sa Udon Prison. At nagtataka nga siya kung bakit pati si Eustass Kid nakawala doon. Sa next panel naman nakita nating galit nga si Kid na kumprontahin itong si Apu. Sinabi nga niya na matagal na pala daw na nagtatrabaho si Apu kay Kaido nang hindi man lang nila alam. Kung maalala nyo nga, sinabi na nga rin to ni Hawkins kay Trafalgar Law na bago pa nga daw mabuo yung alyansa nila, tuta na daw pala ni Kaido itong si Apu. Anyway, sa next panel naman nakakita nga tayo ng isang bagong karakter at siya nga daw isa sa miyembro ng Numbers. Kung maalala nyo, itong mga Numbers nga yung mga malalaking nilalang na nasa anino na nakita natin noon sa Wano. Bali ang pangalan nga daw na itong miyembro ng number na to si Hacha. Sa next panel naman nakita nating nagtatalo nga sila Luffy, Zoro at Kid dahil nga sa hindi nila pagsunod sa dapat na plano nila. Kaso bago pa nga sila tuluyan na mag-away, bigla ngang umatake itong si Apu. Buti na nga lang at sinabi ni Killer na takpan nga daw nila yung mga tenga nila para hindi sila maapektuhan ng atake ni Apu. At sa next panel naman inalaman nga nating si Orochi pala mismo ang nagpakain ng Smile Devil Fruit kay Killer. At dito nga sa scene na to nakita natin ang isa sa Flying Six headliners na si Husu. Nagulat nga si Husu na nasa Onigashima pala yung mga dating preso ng Udon Prison. Dito sinabi nga niya sa mga tauhan niya na humanap nga daw sila ng impormasyon patungkol sa anak ni Kaido na si Yamato instead na makisali pa sa labanang nagaganap kila Luffy. Sa next panel naman finally nag-appear na rin itong si Big Mom. Nakita nga natin dito na it seems like tapos na siyang magbihis ng kimono niya. At dito nagtataka nga si Big Mom na bakit wala pa daw yung barko nila para sumundo sa kanya. Bali mamaya masasagot natin yung tanong ni Big Mom. Sa next panel naman nakita nga nating nag-umpisa ng gumalaw yung puwersa mula sa kaliwa ni Kinemon. Dito nga lumabas na naman yung pagiging matalino ni Kinemon. Bali ang pinlano nga ni Kinemon instead nga daw na gawin nila yung original plan nila na pumunta silang lahat sa likuran para makorner itong sila Kaido, hahatiin nga ni Kinemon yung grupo niya para sa mas effective na pag-atake. At nung time nga nahihiwalay na sila Kinemon sa kabilang grupo niya, dadaanan nga nila itong mahabang tulay at sa gilid nga na itong tulay may mga brothel nga. Kung di nyo alam itong brothel guys ito nga yung parang mga bahay ng mga prostitute na babae. Kaya nung nakita to ni Sanji automatic gumana na naman yung pagiging manyak niya. Kaya naman inunahan niya sila Kinemon at agad siyang pumunta sa mga brothel. Kaso na-disappoint nga si Sanji dahil wala nga ni isa mang babae ang nasa brothel. Anyway, nung nalaman nga nila Kinemon na walang mga tao sa brothel, naisip nilang safe nang dumaan sa mahabang tulay. Kaya naman nagpatuloy na silang tumawid dito. Kaso ang pinakahuli nga na tumawid sa tulay si Chopper. Dahil kung maaalala nyo nakasakay nga tong si Chopper sa isang tangke na ginawa ni Frankie. At dito nagulat nga si Chopper sa nakita niya kung sino yung babae na nasa brothel. Yes guys, ito nga si Big Mom. Sa kabilang banda naman dito na natin malalaman kung bakit nga ba hindi pa dumadating yung barko na susundo kay Big Mom. Kung maaalala nyo nga nung unang nagtangka na pumasok itong sila Big Mom sa Wano, dito nga rin sila dumaan sa isang malaking waterfalls na to. Bali naalala nga ni Perospero kung paano pinabagsak ni King yung barko nila para hindi sila makapasok ng Wano. At dito may kanya-kanya ngang hinanaing yung iba't ibang anak ni Big Mom na sila Daifuku, Smoothie, Mont Dior at yung iba pa. Hanggang sa may nakita na naman nga silang lumilipad na tao. Inakala nga ng ibang kapatid ni Perospero na si King na naman daw yon. Pero nung lumapit na nga sa kanila yung kung sino man yung lumilipad na yon, napag-alaman nga nila na si Marco the Phoenix pala yon. At dito gaya nga ng ginawa ni King noon, pinabagsak nga rin ni Marco yung barko nila Perospero pabalik ng waterfalls. Bali nakakatawa lang dahil nga sa resemblance ng ginawa na itong si King at Marco. In fact, parehas nga rin silang lumilipad. At sa last panel nga, kapansin-pansin nga yung appearance na itong si Nekomamushi at si Izu, na kapatid ni Kikunojo.
So ngayon, i-analyze naman natin yung nangyari dito sa chapter 981. Para sa akin, ang ganda ng idea ni Oda na nag-reveal na siya kagad ng isa sa mga numbers. Bali nagkaroon na kagad tayo ng idea dyan pa lang kung ano nga ba yung magiging itsura ng iba pang mga numbers pag officially na silang lumabas sa manga. And nagustuhan ko rin yung paglalagay ni Oda kay Hushu na malapit kila Luffy. Meaning makikita na natin kung gaano nga ba kalakas itong isa sa Flying Six Headliners. Kasi until now, palaisipan pa nga rin sa ating lahat kung ano nga bang klase yung Devil Fruit na taglay nila. Though alam naman nating Zoan type yung mga Devil Fruits nila. Bali sa appearance nga na yan ni Hushu, may match up na kagad na mabubuo sa isipan natin na pwedeng Queen versus Luffy, Zoro versus Hushu, Eustace Kid versus Apu, at Killer versus yung number na si Hacha. Bali solid na matchup na kagad yan para sa akin. Bali eto na, yung pinaka-highlights nga ng chapter na to yung pagdating ni Marco ng Wano. So nakakatuwa lang kasi tumama nga yung theory natin last month. Nadadating nga si Marco sa Wano kasama yung kapatid ni Kikunojo na si Izu. Kasi napaka-logical talaga kung iisipin na pupunta si Izu sa Wano in the first place. Kasi among the Whitebeard Pirates commanders, si Izu lang talaga yung pinaka-konektado sa Wano. In fact, dahil nga kay Kozuki Oden, kaya siya naging commander ni Whitebeard. Bali ang sarap lang sa pakiramdam nung nakita ko si Izu at Marco. Kasi after time skip, sobrang konti na lang ng balita natin sa kanila. May balita man tayong nalalaman pero negative pa. Kaya sobrang saya lang na sana dito na nila maklaim yung respeto na nawala sa kanila during Marineford War. So I expect next chapter hindi lang silang tatlo yung pumunta ng Wano. Ina-expect kong makita sila Diamond Jozu, Vista at yung iba pang commanders ni Whitebeard. So prediction naman tayo sa mangyayari next chapter. Nakita nga natin sa isang panel sa chapter na to yung pag-aalala ni Kinemon kay Momonosuke. So I predict na baka ipakita na next chapter itong si Momonosuke at Kanjuro. Dahil kung maaalala nyo nga sa last chapter na pinakita itong si Momonosuke, parang may binabalak nga siya kay Kanjuro. I hope makagawa nga ng paraan talaga itong si Momonosuke na makatakas. Anyway, napipredict ko rin na malalaman na natin next chapter yung Devil Fruit abilities na itong si Hushu. Feeling ko kasi magpapasikat siya kay Queen na basic lang sa kanya talunin itong sila Luffy. At tingin ko ganun rin itong si Queen. Hindi siya magpapasapaw kay Hushu. At papatunayan niya na mas malakas siya dito since isa nga siya sa commanders ni Kaido. Bali I expect na magkakaroon na ng legit na laban sa pagitan nila Luffy at Queen next chapter. In case of Marco naman, gaya nga ng sabi ko kanina, ina-expect ko na magpapakita rin yung ibang commanders ni Whitebeard, gaya nila Diamond Jozu at Vista. Tingin ko alongside sa pagpasok nila Marco ng Wano, makakasalubong nila doon yung iba pang Scabbards at si Trafalgar Law. Dahil kung maaalala nyo nga, sa likod nga ng bahagi ng Onigashima dumaan sila Law. Kaya pwede magkita sila Law at yung pwersa ni Marco the Phoenix. All in all, napakagandang chapter na naman tong hinatid sa atin ni Oda. Para saan sobrang sulit ng paghahantay natin ng 2 weeks, malaman lang yung nilalaman netong chapter na to. Kumbaga kompleto rekado itong chapter na to para sa akin. Dahil hindi lang natin nakita sila Luffy na makipaglaban. Bagkos nakita rin natin yung iba pang Straw Hats, si Kinemon, at especially yung twist na si Marco nga nasa Wano na. Bali mas paganda nga ng paganda yung Wano arc every chapter na nilalabas ni Oda. Sana lang masustain ni Oda yung expectation natin dito sa Wano arc. And that's it. Yan ang chapter review natin sa latest chapter ng manga na chapter 981. And paalala ko lang guys malaki nga daw ang possibility na walang manga break next week. Kaya expect natin na ilabas yung next chapter in Friday next week. At kung sakaling na-enjoy mo naman tong chapter review natin, huwag ka nang mahiyang pindutin yung like button. Dahil napakalaking tulong na nga niyang like mo para sa ating channel. At syempre huwag mo na rin kalimutang pindutin yung subscribe button para lagi kang updated pag may bago tayong upload na video. So yun lang, peace!